Praise the Lord. Amen. Praise God. Magandang gabi po mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. So, isa pong mapagpalang gabi sa pangalan ng Panginoon sa lahat. At welcome po tayo sa ating Tuesday night Bible study. Praise God. At sa mga nariyan na naka-live, magandang gabi po. Kina Sister Evelyn, Sister Lot, Nanay Bien, at Tatay Boy. Amen. Magandang gabi po. At siguro, hintayin natin ng iba, kahit mga 2 more minutes, then we will begin. Message natin sila na sila po ay mag-join sa ating Bible study, mga kapatid. Amen. 1 more minute, mga kapatid, at we will begin with our Bible study. Amen. So, sa Thursday po ang ating Bible study, hindi po dito sa ating private group, kundi po doon sa ating public page, yung UPC Malabon page. Doon po ang ating Bible study sa Thursday ng alas 8 ng gabi. Amen. So sa Thursday po, mga kapatid, hindi nyo po dito makikita sa private group yung ating Bible study na doon po sa ating public UPC Malabon page. Kaya kung hindi nyo pa po nalalike ang ating UPC Malabon page, ilike po natin para mag-notify po sa ating Facebook kapag ka nag-live po sa Thursday. So magdo-notify po yun sa inyo automatic sa inyong notification kapag ka nag-live Bible study na tayo sa Thursday. Kung na-like na natin ang UPC Malabon page. Kung hindi pa po, mga kapatid, ay hindi po yung magno-notify sa inyo. So i-like po natin ang UPC Malabon na FB page. At sa Thursday, doon po gaganapin yung ating online Bible study. Hindi po dito sa private group na ito. So, bakit tayo doon magla-live? Para po maging public. Sa ganong paraan ay mas maraming mabot. At pwede rin natin i-share sa ating timeline or mas-send sa ating mga kaibigan yung ating gawain. Mga kapatid, kasi itong private ay hindi po nasisend, mga kapatid. Doon lang to sa mga members ng group. Pero doon, pag naka-public, mas-share kahit kanino. Okay, so sa Thursday po yan, mga kapatid, alas 8 ng gabi. Alright, so magandang gabi sa mga nariyan na Sister Monica, Sister Mary Jane. Magandang gabi po sa inyo. At iba, hindi ko makita yung pangalan.
Iba na bati ko na kanina. At yung iba sana humabol sa ating Bible study ngayong gabi. Amen. So tayo po ay manalangin sa Panginoon sa pagsisimula ng ating Bible study. Amen. Let us pray. Dumulog tayo sa Panginoon sa pasimula. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. At Panginoon, kami po ay lumalapit na may pagpapakumbaba, nagpapasalamat, sumasamba, nagpupuri, humingi po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, anumang bagay na iyong nakita sa aming salita, isip, o gawa na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, patawarin mo po kami, hugasan at lukuban ng iyong banal na dugo. Panginoon, humingi rin po kami ng karunungan na gagaling sa iyo. Ikaw po ang siyang gumabay at ikaw ang siyang magbigay sa amin ng unawa sa aming pag-aaral ngayong pong gabi. Ang mga kapatid na wala pa po dito, idako mo rin po sila sa pakikinig. At gamitin mo po ang iyong lingkod, bawat salitang lalabas sa aking bibig ay kasihan po ng iyong banal na spirito at ng karunungan na gagaling sa iyo. Wala po kaming magagawa, Panginoon, hiwalay sa iyo. We are dependent. We rely, Panginoon, on your grace. Kaya tulungan mo kami sa aming pag-aaral ngayong gabi. Marami pong salamat. Ito po ang aming samo at dalangin. In the mighty name of Jesus Christ we pray. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. So magandang gabi sa lahat ng mga nariyan, mga kapatid. So, welcome sa ating Bible study. Although, wala yung iba. Naging 6 na lang. Kanina 8 na. Pakunti na pakunti. Alright. So, tayo po mga kapatid ay dadako sa ating Bible study sa gabing ito. Amen. So, ang ating Bible study mga kapatid, dadako tayo sa panibagong series ng ating pag-aaral. At ang ating series na sisimulan ngayong gabi mga kapatid ay series patungkol sa subject na ayan, naghahang na naman yung laptop. Ayaw mag-play ng aking PowerPoint presentation. Amen. Well, anyway, ang ating pong topic sa gabing ito sa ating Bible study, ang ating series ay patungkol sa the blessings of Jacob to the 12 tribes. The blessings of Jacob to the 12 tribes. So, sa ating series na ito, tatalakayin natin ang blessing ni Jacob o yung pagpapala na pinronounce, prophecy na pinronounce ni Jacob sa 12 tribo ng Israel. Amen. At yan po ay mababasa natin sa Genesis chapter 49. So, doon po iikot yung ating series. So, 12 tribo yan. So, 12 gabi na ito ang ating pag-aaralan. 12 tribes, mga kapatid. Yung, lumabas na. New series. Jacob's blessing on the 12 tribes. Ang pagpapala ni Jacob sa 12 tribo ng Israel. So, nangyari po ito mga kapatid sa Genesis chapter 49 ng panahon na mamamatay na po si Jacob. Alam natin mga kapatid na si Jacob ay isa sa mga tinatawag na patriarch ng Israel. Siya po ay apo ni Abraham. So, si Abraham ang tumanggap ng pangako ng Panginoon at siya ang mayroong covenant sa Panginoon. At ito ay naisalin sa kanyang anak na si Isaac. Si Isaac ay may 2 anak, si Jacob at si Esau. Ngunit naisalin ang covenant hindi doon sa panganay na si Esau, kundi sa bunso na si Jacob. Ngayon, si Jacob naman ay may 12 anak na lalaki at 1 anak na babae. At nung bago mamatay si Jacob, pinatawag niya ang kanyang mga anak na lalaki para mag-pronounce ng blessing sa kanila. Kung maalala nyo, ganyan ang ginawa, mga kapatid, ng mga patriarch
Abraham to Isaac. Ganun din si Isaac, nang malapit na siyang mamatay ay pinatawag niya ang kanyang anak na si Esau para bigyan ng blessing or isalin ang pagpapala, mga kapatid, ano? Ito yung sinasabi ko po nung nakaraan na ang blessing sa Bible ay hindi not necessarily always na ito ay gift or something na nahahawakan. Yung blessing po dito, hindi po yan yung blessing na sinasabi sa panahon natin. Uy, blessing, bagong cellphone. Uy, blessing, pera. Uy, blessing, bagong gamit. Uy, blessing, bagong kotse. Uy, blessing, bagong bahay. Hindi po yan yung blessing na binabanggit dito sa Bible na tinanggap ng mga patriarch at ng mga heroes of faith. Ang blessing na kanilang tinanggap ay invisible blessing. Ito ay basbas, mga kapatid, na iginawad sa kanila. So si Isaac, binasbasan niya si Esau, babasbasan niya si Esau, sabi niya kay Esau, Esau, ipagluto mo ko nung hindi Esau, kundi yung venison, yung usa na paborito ng kanyang ama. So ipagluto mo ako para ibigay ko sa iyo yung blessing. Isasalin sa kanya yung pagpapala. Pero alam natin na dinaya ni Jacob ang kanyang ama sa tulong ng kanyang nanay na si ni Rebecca. So, dinaya nila ang kanilang ama at napunta kay Jacob yung blessing. Diba? Dahil malabo ng mata ni Isaac, dinaya nila si Isaac, napunta kay Jacob yung blessing. Ngayon, nung si Jacob naman, ang malapit ng mamatay, tinawag niya ang kanyang mga anak na lalaki. So, dahil ang lalaki ang tinuturing na patriarch or leader ng family, mga kapatid, in the Bible times, sa kanila po, sila po ang tinatawag para salinan ng blessing. So, patriarchal, mga kapatid, sa mga lalaki. So, pero sa pag-aaral natin ng mga blessing na ito na binigay ni Jacob sa kanyang 12 anak, ito'y nag-a-apply hindi lang sa mga kalalakihan, kundi pati rin sa kababaihan. Hindi lamang sa mga kabataan, pati rin sa mga nanay at tatay, mga kapatid, ang application nito. So, itong aralin natin for the next 12 nights or evening, maliban every Thursday ang ating approach is evangelistic, is about Jacob's blessing on the 12 tribes. Tinawag niya yung kanyang 12 anak na lalaki at nag-pronounce siya ng blessing, nag-pronounce siya ng prophecy sa kanila, kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap or in the future, mga kapatid. So, dahil ngayon ang simula ng ating bagong series, ibig sabihin, magsisimula tayo ngayong gabi sa panganay. At ang panganay ni Jacob ay walang iba kundi itong si Reuben. Ayan, at hang na naman. Yung laptop. Talagang matanda na tong laptop. So, ang ating series about Jacob's blessing on the 12 tribes ay makikita natin sa Genesis chapter 49. Amen. So, magandang gabi, Sister Zari. Amen. So, makikita natin ito sa Genesis chapter 49. At ngayong gabi, sisimulan natin ang pronunciation ng blessing o ng prophecy ni Jacob sa kanyang panganay na anak na walang iba kundi si Reuben. Si Reuben, mga kapatid. So, babasahin natin. Hindi ko na ma-flash siguro sa screen dahil ayaw mag-andar ng aking presentation. Babasahin ko na lang, mga kapatid. Dito tayo sa Genesis chapter 49. Ito. So, ito ay panahon na malapit na pong mamatay si Jacob. Kaya sabi ng verse 1, And Jacob called unto his sons and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days. Sabi ni Jacob, mga anak ko na lalaki, magtipon-tipon kayo para masabi ko sa inyo ang mga mangyayari sa inyo sa huling araw. Si Jacob dito, mga kapatid, ay
nag-act as a prophet, mga kapatid. Siya po by the Spirit of God ay nag-pronounce ng prophecy sa kanyang mga anak. Let me tell you mga katanayan, mga katatayan, mga magulang. We can also act as a prophet of God in our family or in our children. Diba? Humingi tayo sa Panginoon ng guidance. Humingi tayo sa Panginoon ng word of wisdom or ng word of prophecy, ng gift of prophecy para makapag-pronounce ng blessing sa iyong anak. Anak, you will be a pastor. Anak, you will be a good Christian. You will be a good person. Speak words of prophecy from the Lord unto your children. Diba? Imbis na ang marinig sa atin ng ating mga anak ay mga negative things, mga bagay na nakaka-discourage, mga bagay na nakaka-down sa kanilang self-esteem at nakakapag-down sa kanilang damdamin, mga kapatid, mga magulang, ang gawin natin, mga kapatid, let us pronounce, amen, the blessing of God. Pronounce unto them, mga kapatid, ang mga magagandang plano ng Diyos sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. So that you can say to your children, anak, you will be a doctor. You will be a pastor. You will become a man of God. You will become successful. You will become a Christian. You will become a good person. Yan. The parents can act as a prophet in the life of their children. Pwede tayo, mga kapatid, mag-pronounce ng blessing. Lay hands on your children. I-lay hands natin, mga anak natin, pag-pray natin na, Lord, ang anak ko, gawin mong mabuting tao. May takot sa iyo. And pronounce to them the things, mga kapatid, na magaganda. Because there is power in the life, in tongue, mga kapatid, meron pong kapangyarihan sa ating mga salita. So, just speak to them, mga kapatid. So dito si Jacob nagsalita sa kanyang mga anak. Mga anak, magtipon-tipon kayo, sabihin ko sa inyo kung ano mangyayari sa inyo sa huling araw. So yan. So ito ay series, 12 yung anak ni Jacob eh. So ang unang ngayong gabi tatalakay natin yung panganay, si Ruben. Hindi si Ruben Padilla, Reuben. Unstable water. So yan, mga kapatid. So si Jacob, pinatawag niya kanyang mga anak. Ay talaga gumalaw. Paisa-isa yung galaw ng aking PowerPoint. So sabi niya, magtipon-tipon kayo. Sabi niya sa verse 2, gather yourselves together and hear ye sons of Jacob and hearken unto Israel your father. Makinig kayo sa inyong ama. Ang si Jacob, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan, ginawang Israel. Ibig sabihin ng Israel ay Prince of God or someone who has wrestled with God and prevailed. From Jacob, ginawa siyang Israel. So yan, sabi sa verse 2, gather yourselves together and hear ye sons of Jacob and hearken unto Israel your father. Makinig kayo sa inyong ama. So, ngayong gabi tatalakayan natin yung pronounce ni Jacob sa kanyang anak, sa kanyang panganay na si Reuben. Sabi sa verse 3, Reuben, thou art my firstborn, ikaw ang aking panganay. You are my might and the beginning of my strength. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang pasimula ng aking lakas. The excellency of dignity and the excellency of power. So si Reuben, siya po ang panganay sa 12 na magkakapatid na lalaki. At bilang panganay, lahat ng panganay dyan magsabing amen. Ako, panganay ako. Amen. Sabi ni Jacob, Reuben, ikaw ang aking panganay. At let's accept it, mga kapatid. There's something, mga kapatid, na although we must say na dapat pantay-pantay syempre ang tingin ng magulang sa anak. Pero kapag panganay, unang anak,
talagang medyo nandoon yung excitement, nandoon talaga yung simula ng, yan yung simula ng pagpapamilya eh. Kapag nagkaroon ka na ng unang anak. Pero, of course, nagkakaroon ng pangalawa, ng pangatlo. So, pero yung pagiging panganay, mga kapatid, lalo in the biblical times, ay meron pong significance. Pag panganay ka, eh, tatanggap ka ng double portion ng mana. So, halimbawa, dalawa kayong magkapatid, ikaw ang panganay, yung mana ay hahatiin sa tatlo. Dalawang portion ibibigay sa panganay, yung isang portion ibibigay sa bunso. Ganun po ka-special ang pagiging panganay, mga kapatid, sa panahon nila. Mababasa natin yan dyan sa Deuteronomy 21 verse 17. Nasa screen natin. But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn by giving him a double portion of all that he had. For he is the beginning of his strength. The right of the firstborn is his. So yung panganay, sabi dyan, ay bibigyan ng double portion ng magulang. Kaya pag panganay ka dati, doble ang mana mo kumpara dun sa ibang mga kapatid. Ano sabi dyan, Pastor, na the son of the hated? Bakit may anak na kinamumuhian? Dahil sa panganay. May panganay, tapos may anak na kinamumuhian. But son of the hated ang sabi dyan? Natalakay ko na noong nakaraan, mga kapatid, ano? Sa Bible, pag sinabing love and hatred, hindi po yung nangangahulugang namumuhi o nagagalit, mga kapatid, ano? Ang mga Jewish, ginagamit ang words na love and hatred in comparative terms. Ibig sabihin ng hate sa kanila, kapag ito ay ginamit in comparative term, ibig sabihin yan ay love less. You love less. Hindi po galit, hindi namumuhi, kundi mahal mo din pero you love less. So dito, mga kapatid, meron talagang binigay na significance ang pagiging panganay. Na yung pagkapanganay, bibigyan siya ng dalawang portion. So, not literally man na loveless yung ibang mga anak, pero ang ibig sabihin niyan in that context, merong advantage yung pagiging panganay. Yan, bibigyan ng dalawang portion. Kung 5 kayo magkakapatid, hahatiin sa 6 yung mana. 2 portion sa panganay, tagi-isang portion lang yung mga ibang kapatid. Oh, kaya ganyan. So si Ruben, mga kapatid, sabi dyan sa verse na yan, siya ang panganay ni Jacob, siya ang symbol ng might or ng lakas ni Jacob, siya ang beginning of the strength ng kanyang ama, he is the excellency of dignity and excellency of power. Bakit? Bilang panganay, na kay Ruben din, supposedly, nasa kanya rin ang leadership, mga kapatid. At yung leadership, mga kapatid, ng pagiging panganay, we can say na merong 3 category. Yung una is blessing, regarding the blessing. Nandun sa panganay yung kasaganahan ng pagpapala. At nandun din sa pangalawa, yung leadership, yung pagiging leader, authority sa pamilya, ang panganay ang magmamana. At pangatlo, mga kapatid, the priesthood, kumbaga yung pagiging spiritual leader, nandun din sa pagkapanganay. Kaya dati, pag panganay ka, yung mga panganay dyan, pag panganay ka, ikaw ang mas maraming blessing, that's good. Pero at the same time, you have the responsibility to become the leader of the family. Ikaw ang nasa iyo ang desisyon. Ikaw magiging leader ng family, next generation, pagkamatay ng magulang. Ikaw na ang titingnan ng iyong mga kapatid, nagagawa ng desisyon. Ikaw na titingnan ng iyong mga kapatid na magiging leader. Ano bang gagawin natin? Anong gagawin natin? Tanong natin si panganay. Ano bang gagawin? At the same time, pangatlo, yung priesthood,
O yung pagiging spiritual leader, nasa iyo din. Kung ikaw ang panganay, dapat ikaw magli-lead sa iyong family na maglingkod sa Panginoon. O, yung mga panganay dyan. Ikaw din ang magli-lead. So, yung spiritual leadership nasa panganay, yung blessing nasa panganay, yung authority nasa panganay. Kaya sinabi dyan, the excellency of dignity and excellency of power ay nandito po kay Ruben bilang panganay. Pero, ang sabi sa verse 4, ito po ang karakteristik ni Ruben. He is unstable as water. Although siya ay panganay, supposedly, nasa kanyang authority, nasa kanyang blessing, nasa kanyang leadership, spiritual leadership nasa kanya din. But Reuben is unstable as water. Ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, ng unstable as water, yung water dyan yung water na kumukulo. Ang ibig sabihin ng unstable as water dyan, yung water, yung tubig na kumukulo. Mga kapatid. Yung water, mga kapatid, ay unstable, lalo kapag ito'y kumukulo, nawawala, di ba? Kaya nga pag binasa nyo yan sa Tagalog, ang translation sa Tagalog ay umaawas na kagaya ng tubig. Ang problema kay Reuben, he is unstable as water. He is not consistent. Wala siyang katatagan, mga kapatid. Hindi siya established sa kanyang kaisipan, sa kanyang disposition. Kaya anong sabi dyan sa verse 4? Unstable as water, thou shalt not excel. Hindi ka mag-excel, Reuben. Yan ang sad thing na binanggit ng ama kay Reuben. Ano bang ginawa niya? Bakit parang ang damdamin ng kanyang ama sa kanya ay napalayo at gayon din napalayo sa kanya ang blessing. Hindi po napunta kay Reuben ang leadership. Ang blessing hindi napunta kay Reuben kahit panganay siya. Ang authority, leadership, hindi po napunta kay Reuben kahit panganay siya. Pati ang spiritual leadership, wala po kay Reuben kahit panganay siya. Bakit? He is unstable as water. Sabi diyan, because thou wentest up to thy father's bed, then defiledst thou it, he went up to my couch. Ang sabi ni Jacob, dahil ikaw ay sumampa sa higaan ng iyong ama at iyong dinumihan. He went up to my couch. Ano bang ginawa ni Reuben, mga kapatid? Mababasa natin yung ginawa ni Reuben dito sa Genesis 35 verse 22. And it came to pass when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah, his father's concubine, and Israel heard it. Now the sons of Jacob were 12. Anong ginawa ni Reuben na naging basihan, naging reference ni Jacob to declare that Reuben is unstable, that he will not excel? Anong ginawa niya dyan? Sabi sa 35:22, nagkaroon po siya ng relasyon sa babae ng kanyang ama. Yung concubine ng kanyang ama na si Bilhah, na magulang na physical mother or literal mother ng ilan sa kanyang mga kapatid. Nagkaroon po ng relasyon sa kanya si Reuben. Yan ang ginawang kasalanan ni Reuben sa kanyang ama. Yan yung tinutukoy ni Jacob dyan sa verse 4 na you went up to your father's bed. Sumampa ka sa higaan ng iyong ama at dinumihan mo. Ano ibig sabihin doon ni Jacob? Nagkaroon siya ng incestuous relationship sa babae ng kanyang ama. Si Jacob ay may 4. 2 asawa at 2 concubine. Yang 4 na yan ang magulang ng 12 anak o 13 kasama si Dina ni Jacob. At yung isa doon, si Bilhah,
nakarelasyon itong si Ruben. He went up to my couch. Sumampa siya sa higaan ng kanyang ama. Yun ay matalinghagang salita, mga kapatid. So, nagkaroon siya ng sexual relationship sa babae sa kanyang madrasta. Dahil dyan, mga kapatid, ang sabi, ang verdict o ang prophecy ni Jacob kay Reuben, you are unstable as water. You will not excel. So, yung ginawa ni Reuben, mga kapatid, is just manifestation ng kaniyang inner characteristic. Tandaan natin, mga kapatid, ano man ating ginagawa, ano man ating nagagawa, yan po ay manifestation ng ating inward character. Bakit niya yung nagawa? Bakit niya ito nagawa? Yun po ay manifestation. Nagsimula po yun sa loob. Nagsimula po yun sa puso. Di ba sabi ng Panginoon? Hindi nyo ba alam na nagpaparumi sa tao, hindi yung pumapasok sa kanyang bibig, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig. Bakit? Because out of the man's heart, nanggagaling lahat ng mga sari-saring kasalanan. Galing sa puso ng tao. So, yung ginawa ni Reuben, na sumampa siya sa higaan ng kanyang ama, that is manifestation of his character. Ang character niya, he is unstable as water. Yung nagawa niya, yun ay resulta na lang ng kanyang character. Nang ibig sabihin ng word dyan na unstable as water, kung aralin natin the verse, he is driven by his passion. Alam niyo mga kapatid, ang passion, P-A-S-S-I-O-N, ito po ay napakaganda kung nakalagay sa tamang lugar. Pero kung yung passion natin, or should I say, yung ating emotion, alam niyo yun, kapag naisip mo at talagang naglulumiyab ang iyong puso, talagang gusto mong gawin kahit anong mangyari. Maging mabuti man, maging masama man. Diba? May mga taong passionate sa mga magandang bagay. Pero hindi rin nila nakokontrol yung kanilang passion sa mga hindi magandang bagay. Alam niyo mga kapatid, yan po ang karakter ni Reuben. He was unstable as water. Hindi siya driven by principle. Ang buhay po natin dapat namumuhay tayo by principle. Hindi po by passion. Kasi passion is emotion. Ang passion po mga kapatid, yan yung pagsiklab ng emosyon. Yan ang ibig sabihin ng passion. Well, passion is something positive mga kapatid, dahil minsan nagagamit naman talaga yun, yung pagsiklab ng emotion mo, passionate ka sa paggawa ng something na maganda. Pero hindi tayo dapat maging driven by passion or our emotion. Kasi kung driven by passion tayo, paano pag nawala yung passion na yun? Paano pag nawala yung siklab ng damdamin na yun? Wala na rin. Hindi na magiging consistent yung ating ginagawa. Kasi hindi mo na feel. Ngayon, feel mo na gawin to. Masiklab ang yung passion, ang yung emotion. But then, along the line, nawala. So, hindi mo na feel gawin. Hindi mo na gagawin. Ngayon, naglilingkod ka sa Panginoon dahil feel mo. Nandun yung passion. Paano pag nawala yung apoy na yun? Nawala yung init na yun? Kung tayo ay driven by passion, ayoko na. Bakit? Hindi ko na feel eh. We should not be living by passion. Hindi tayo dapat mamuhay, magdesisyon base sa ating passion. Ano dapat nating basihan? Principle, mga kapatid. Kasi yung passion, yung emotion, nagbabago po yan. Nagbabago po yan. Nagbabago yan. Diba? Kapag yung ating emotion ay napasiklab ng something, paano pag nag-subside yung emotion na yun? Mawawala. Then, hindi na natin magagawa yung dapat natin gawin. Kasi ginawa lang natin out of our passion, out of our emotion na
marahil napasiklab ng something, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, iba, usually sa mga kabataan, pasensya na kayo mga kabataan dahil ako kabataan pa rin na magkakagraduate lang. Usually tayo driven by passion. Nandiyan ba yung mga kabataan? Usually driven by passion tayo pagdating ng youth camp, di ba? Makapakinig ng mga passionate na mga preaching na nakapagsiklab ng ating damdamin. Kaya pagbalik sa church, di ba, napakainit. Pero dahil yung ginagawa ay driven by passion lang, eventually magsasubside yun Then after that, wala na uli. Kailangan mo uli ng another na magpapasiklab ng iyong passion. Well, hindi po dapat ganun paglilingkod sa Panginoon. Dapat we serve God, we live our lives, not by passion, not by emotion, but by principles of the Word of God. Yung principles. Kasi pag principles, mga kapatid, hindi po yan nakadepende sa ating emosyon. Halimbawa, ang principle ng Word of God, gawin natin to, maglingkod tayo sa Kanya ng matapat. Principle yan. Diba? Kailangan magtapat sa Panginoon. Ang alipin na naghihintay sa Kanyang Panginoon, kailangan maglingkod ng matapat. Principle yan, biblical principle. Ngayon, kahit feel natin o hindi, kahit mataas ang ating emotion o hindi, kahit ganado tayo o hindi, dahil hindi emotion ang basihan natin, ang basihan natin yung principle of the Word of God. Magpapatuloy ka, magtitiis ka, kahit hindi mo feel minsan, kahit minsan parang napakahirap, parang minsan parang nadi-discourage ka na. Pero dahil doon ka nakatayo sa principle of the Word of God, not on your passion, not on your emotion, you stay and you do it because of the principle. So si Reuben, ang karakter niya, mga kapatid, he is unstable as water. Ibig sabihin, he is driven by passion, by emotion. Mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, okay yung mga preaching na nakakaano sa ating damdamin. Pero mas maganda pa rin yung preaching, teaching. Diba? Nandun yung principle of the Word of God. Diba? Pag nandun yung sa pangangaral yung principle of the Word of God, tapos dynamic pa yung preacher, wow. Naantig na yung damdamin mo, na-establish ka pa sa principle of the Word of God. Kaya yung paggalaw mo, paglilingkod mo sa Panginoon, hindi lang by your emotion, kundi dahil doon sa principle of Word of God na napakinggan mo. Tinanggap mo yung principle ng Word of God na itanim sa puso mo talagang. Gagawin mo yun dahil sa Word of God. Hindi lang dahil sa punchlines. Diba? Kasi minsan ng preaching may mga punchlines Na parang ganda nung point na yun Ganda ng sinabi niya na yun Pero pag wala yung principle of the Word of God, let me tell you, yung impact nun, maiksi. Yung impact nun sa buhay mo is as good as emotion. That emotion will subside sooner or later. Kaya what we need are the principles of the Word of God. Kaya itong si Reuben, although siya ang panganay, supposedly, siya ang magiging leader. Siya ang nasa kanya dapat authority bilang panganay. Siya dapat nasa kanya ang blessing bilang panganay. Double portion. Nasa kanya rin dapat ang spiritual leadership. Pero dahil siya ay unstable as water. Alam niyo po kung kanino napunta yung blessing na double portion? Kay Joseph. Kaya si Joseph, dalawa yung mana niya. Kaya sa tribe of Israel, wala tayong mababasang tribe of Joseph. Meron Ephraim and Manasseh. Anak po yun ni Joseph, yung dalawa na yun. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang tribo. Yung dalawang anak ni Joseph. Kaya nga, kung bibilangin mo talaga, 13 tribes of Israel.
Kasi si Joseph, double portion. Imbis na one tribe lang si Joseph, two tribes si Joseph, Ephraim and Manasseh. Yung kanyang dalawang anak, nagkaroon ng kani-kanilang sariling tribo. At yung isa naman, si Levi, kaya naging 12 pa rin, although 13, naging 12 pa rin. Kasi si Levi, yung tribe of Levi, hindi nakatanggap ng portion sa lupain dahil naka-assign si Levi sa pagmi-minister, pagiging lingkod sa tabernakulo. Kaya ang tribe of Levi walang teritoryo. Meron lang silang mga suburbs na binigay sa kanila kada tribo at sila ay naka-assign sa tabernacle. So, yung double portion, hindi napunta kay Ruben, kaya napunta kay kay Joseph, I mean. So, si Joseph, naging dalawang portion niya. Yung Ephraim and Manasseh. Now, yung authority, di ba tatlo yun sabi ko? Tatlo yung dapat na kay Ruben. Yung double portion blessing, yung authority, at yung spiritual leadership. Yung double portion blessing napunta kay Joseph. Yung authority sa kanyang lahi, sa kanilang lahat, napunta kay Judah. Kaya nga, kay Judah nanggaling ang mga hari, kagaya ni David. Pati ang Panginoong Hesus nanggaling kay Judah. So yung authority, leadership napunta kay Judah, yung kingship, pagiging hari napunta kay Judah. At yung spiritual leadership naman napunta kay Levi. Imbis na kay Ruben bilang panganay na wala lahat, bakit? Unstable as water. Alam niyo pa ang ginawa ni Ruben, mababasa natin dito sa Numbers chapter 32 verse 1, medyo mahaba yan, isa-summarize ko na lang. Nung pagdating nila mga kapatid, malapit sa Jordan River, etong tribo ni Ruben, pati yung children of God, yung tribe of God, pati yung kalahati, mga kapatid, ng Manasseh, nung nakita nila, noong ganda ng lupain dito sa Gilead, ang Kanaan dapat doon sa kabila ng Ilog Jordan. Pero hindi pa sila nakakatawid ng Ilog Jordan, etong Ruben, etong Gad, pati yung half of Manasseh, sabi nila kay Moises, Moises, dito na lang kami. Wag na kami doon sa kabilang ilog o kabilang parte ng ilog. Gusto namin maging mana itong this side of the river. Kasi sabi niya diyan sa verse 4, kasi ang lugar na ito magandang lugar para sa mga hayop. Marami kaming alagang hayop. Thy servants have cattle. Kaya wherefore said they, verse 5, if we have found grace in thy sight, let this land be given to thy servants for a possession, and bring us not over Jordan. Sabi nitong Ruben, tribe of Ruben, tribe of God, ito yung mga descendants na to ni Ruben. Makikita natin dito kung paano nangyari yung prophecy ni Jacob kay Ruben, na hindi siya mag-excel dahil siya ay unstable as water. Ang Ruben po hindi po nag-excel in anything. At ito pa, pagdating nila sa Jordan River, etong Reuben, tribe of God, pati kalahati ng Manasseh, sabi kay Moses, Moses, dito na lang kami. Huwag na kami doon sa kabilang Jordan. O dito na lang yung pinakamana naming lupain. Ayaw namin doon sa kabila. Ayaw nilang tumawid. Ano yung sabi ni Moses sa verse 6? And Moses said unto the children of God and to the children of Reuben, shall your brethren go to war and shall you sit here? Ang sabi ni Moises sa kanila, ano yan, dito lang kayo? Kami na mga kababayan nyo, mga kapatid nyo, tatawid kami ng Ilog Jordan, makikipagdigmaan kami dun sa Kanaan para makubkub ang lupain. Tas kayo, dito lang kayo, upo lang kayo. Parang sinuswerte kayo, parang ganang tono ni Moises. Ano? Your brethren will go to war and you will sit here. Mga kapatid mo nagipaggera tapos ikaw nakatambay ka dito. Dito lang kayo, hindi kayo tatawid. Verse 7, and wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord hath given them. Dinidiscourage niyo yung mga kapatid niyo. Imbis na buo ang loob natin lahat, natatawid tayo sa Ilog Jordan.
Di ba? Mako-conquer natin yung lupain na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa kagustuhan nyo na magstay dito, ayaw nyo nang tumawid, dinidiscourage nyo yung iba. Malamang yung iba, wag na rin, ayaw na rin tatawid, hindi na rin tatawid, gagayahin kayo. Yun niya yung kaisipan nitong children of Reuben, mga kapatid. Unstable. Ang talagang plano ng Panginoon, kubkubin nila yung Kanaan, pero sabi nila Reuben, itong anak nila Reuben, mga children of God, Manasseh, dito na lang kami, Moises. Oo, wag na kami tatawid. Okay na kami dito. Thus did your fathers when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. Ganyan din ginawa ng inyong mga magulang nang pinadala ko para magtiktik sa lupain. Nagbigay ng evil report. Sabi ng mga magulang nyo, Moises, huwag na tayong tumuloy. Ang daming higante, hindi natin kaya. Diniscourage yung mga tao. Ganyan din ginagawa nyo ngayon. Dinidiscourage nyo yung mga tao. Alam nyo mga kapatid, sa pagiging discourage natin, handaan natin, hindi lang ikaw nadidiscourage. May nadidiscourage din. Dahil sa panghihina, paglayo natin mga kapatid, dahil sa may iba rin nadidiscourage dahil sa mga ginagawa natin. Kaya kinakailangan tingnan din natin, may mga nakatingin sa atin. Kung tayo ay magpapakahina, paano na lang inakay mo sa Panginoon? Paano na lang in-invite mo? Diba? Paano na lang yung nililid mo sa Panginoon? Dinidiscourage mo rin sila. Kasi itong kaisipan nitong children of Reuben, yung mga kapatid mo makipaggera tapos kayo dito, kayo po kayo, wala kayong gagawin. Okay na kayo mag-settle dito. Ano kayang kaisipan yan? Kaya napilitan sila, sabi hindi, Moises, ganito na lang. Summarize ko na lang, ganito na lang, Moises, sasama kami sa inyo. Pero yung mga anak namin, yung mga alaga naming hayop, asawa namin, maiwan na dito, mag-settle na dito. Dito sa Gilead. Sasama kami sa inyo, makikipaggera kami. Pero pagka natalo na natin sila, babalik na kami dito. Kasama ng mga pamilya namin. So, wala nagawa si Moises, sige, gawin nyo yan. Kaya nangyari mga kapatid, itong God, kalahati ng Manasseh, pati itong tribe of Reuben, nandun sa kabilang panig ng Jordan. Ito yung Jordan River, nandito sa west side ng Jordan River, yung 9.5 tama ba? 9.5 tribes. Yung 2.5, yung Reuben, yung Manasseh, Reuben, yung Reuben, yung Manasseh, pati yung Reuben, kalahati ng Manasseh, pati yung Gad, nandito sa east side of Jordan, na rin sa Gilead. Kaya alam nyo mga kapatid, hundreds of years have passed nang nilusob ang Israel ng mga kalaban. Alam nyo kung anong tribo ang unang nawala? Reuben. Etong tribe of Reuben. Sila na nandun sa east side of Jordan. Kaya ngayon mga kapatid, sa east side of Jordan, sakop na po yan ng mga Arabs. Anong bansa ang nasa east side of Jordan? Di Jordan, yung bansang Jordan. Dati yan ang Gilead, dati yan ang tribe of Reuben, diyan sa may bandang Jordan. Pero humiwalay sila Moises, dito na lang kami. They settled on the wrong side of the river. Yan po ang naging karakteristik ng tribe of Reuben. So, imbis na siya yung panganay, imbis na siya yung magiging leader, imbis na siya yung tatanggap ng blessing, imbis na siya yung magiging spiritual leader, authority sa kanila, dahil sa kanyang unstableness, instability. Kaya mga kapatid, emotion, we are emotional being. Tayo po ay emotional. Ginawa tayo ng Panginoon with emotion. And it's okay. We need to express our emotion. If you are sad, if you are lonely, but do not be overwhelmed and do not be driven by your emotion. Take charge of your emotion. Huwag po tayo maging emotional, lalo sa ating pagdedesisyon,
lalo sa ating mga ginagawa na ang nagiging basihan minsan ng desisyon natin ay hindi principles of Word of God, kundi emotion natin. Ba't yan ang ginawa mo? Kasi yan ang nararamdaman ko nung panahon na yan. Masaya kasi ako nung panahon na yan. Di ba minsan yung emotion natin, dinadrag tayo. Kinakaladkad tayo ng emotion sa kung saan saan lugar. Let me tell you, that is not healthy. That's not in accordance to the Word of God. That is ourselves. That's not the Spirit. Kaya mga kapatid, ganyan din minsan sa pagkilos ng banal na spirito sa amin bilang mga pastor at mga altar workers. Dinidiscern din namin kung ito ba ay talagang move of God or emotion lang ng tao. Diba? Kasi totoo yung sabi nila, minsan umiiyak hindi dahil napupuspos Umiiyak kasi broken-hearted. Umiiyak kasi overwhelmed by emotion. That's okay mga kapatid, but do not stay in your emotion. When we worship, kapag altar service, do not stay on your emotion because that is the soul. We need to worship God in spirit and in truth. So go beyond your emotion. At some point, mga kapatid, maaring yung emotion natin, yung bigat ng ating problema, for example, hayaan natin, gamitin natin yung emotion na yon para tayo ma-lead sa pagpupuri sa Panginoon. Na Lord, ito ang bigat ng aking nararamdaman, masakit, talagang nahirapan ako. Pero alam ko, nariyan ka, hindi mo ko pababayaan, kaya Panginoon, binibigay ko sa iyo lahat, magpupuri ako. So yung focus mo sa pagsamba sa altar service, hindi yung sarili mo, hindi yung problema mo, hindi yung nararamdaman mo. Ang focus mo, sumasamba ka sa Diyos. Kasi sinuko mo sa Kanya lahat. Kaya when you worship, hindi ka na umiiyak, marahil una umiiyak ka dahil sa problema mo, sa emotion mo. Pero later on, hindi na yun yung pag-iyak mo kasi sinuko mo na sa Panginoon Ang pag-iyak mo na dahil nararamdaman mo na yung presensya ng Panginoon. And then you speak in tongues. Mga kapatid, doon na yung papunta. No? Hindi tayo ma-overwhelm ng emotion. Kundi kasi pag doon tayo na-overwhelm sa emotion, mga kapatid, buong gawain, nandoon yung focus natin sa problema. Nandoon yung focus natin sa nararamdaman mo sa sakit. At aalis tayo, mga kapatid ng church, na mabigat pa rin ang damdamin natin. Bakit? Doon ka nakafocus. Maaring umiyak ka in altar service, pero hindi dahil nagpuri ka sa Panginoon, kundi dahil sa problema. Doon ka pa rin, hindi mo pa rin binitawan. Bitawan mo yan sa Panginoon, isuko mo sa Panginoon, at sumamba ka sa Kanya. Sumamba ka sa Kanya. Doon mo talaga mararamdaman yung pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. So, yan po ang naging problema ni Reuben. Mga kapatid. Unstable as water, Reuben did not excel. Kaya nga mga kapatid, yan ang sabi ng James 1, 6, 7, 8. Dito tayo magtapos. James chapter 1, verse 6. Sa 5, sabi ni James dyan, if any man lack wisdom, let him ask of God. Kung magkukulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos. Nagbibigay siya, hindi siya nanunumbat. Pero sabi sa verse 6, pero kung hihingi ka sa Diyos, humingi ka sa pananampalataya nang hindi nag-aalinlangan. Kasi yung nag-aalinlangan, kagaya ng wave of the sea, kagaya ng alon ng dagat, na tinatangay ng hangin sa magkabi-kabila. Diba? Dapat tayo maging principled ang ating disposition sa buhay, ating mga desisyon, out of principles, not on our emotion. Doon tayo tumayo sa principle. May kailangan kang pagdesisyonan, bago ka magdesisyon, do not consult your emotion. Pag nagdesisyon, wag yung, ano ba nararamdaman ko ngayon? O sige, kung ano nararamdaman ko yung gagawin. No, that's wrong. Kung maaring tama yung ilang gagawin mong desisyon sa ganung paraan, tsamba lang yun. Tsamba lang. O kaya, marahil sa biyaya lang ng Panginoon. Pero ang tamang gawin, mga kapatid, pag magdedesisyon,
May pagdidesisyonan ako. Do not consult your emotion. Consult the principles of the Word of God. Ano ba ang principle of Word of God na nakasaklaw dito sa didesisyonan ko? Halimbawa, about sa finances, about sa career, about sa love life. Huwag ka dun sa iyong emotion magbase. Ako konsulta. Ang konsultahin mo yung principle of the Word of God. Ano ba ang principle na nasasaklaw nito? Ano kayang biblical principle ang pwede kong gamitin sa pagkakataong ito na gagawa ko ng desisyon sa ganitong bagay? So, not emotion but principle. Kasi, sabi dyan, kapag tayo ay unstable, kagaya tayo ng ng alon ng dagat na dinadala magkabi-kabila. Eh sabi diyan, humingi ka sa pananampalataya, huwag ka mag-alinlangan na kagaya ng alon na tinatangay. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Yung tao, mga kapatid, na unstable sa kanyang faith, nag-alinlangan sa kanyang faith, pag ganun-ganon, based on emotion, ang takbo parang alon ng dagat. Huwag mo raw isipin na tatanggap ka ng anuman sa Panginoon kung nag-aalinlangan ka. Kaya sabi diyan, a double-minded man is unstable in all his ways. Ang isang taong double-minded, isang taong walang isang disposisyon sa buhay o pabago-bago. Bakit naging pabago-bago? Kasi nga nakabase sa emosyon eh. Pabago-bago, he is unstable in all his ways. Magiging unstable siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa lahat ng larangan. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible, these all were written unto us as ensample. Naisulat ito sa atin mga kapatid, itong mga kwento, yung history in the Old Testament para maging ensample sa atin. So on our first night on this series, yan po nangyari kay Reuben. And let us make it as a warning, as an ensample or example to us, that we will not be, hindi tayo malaglag sa parehong pagkakamali, mga kapatid. So, yan ang panganay na si Reuben. Panganay na sana, siya na sana ang leader, siya dapat ang matatag, siya dapat mga kapatid yung maasahan, siya dapat yung may authority sa kanila, pero dahil siya ay unstable, hindi nag-excel si Reuben, mga kapatid. Do not be unstable. Do not be driven by your emotion. Ay, hindi ko feel, hindi ako magsisimba. Yung pagsisimba, mga kapatid, halimbawa, hindi ko feel ngayon magsimba, hindi ako magsisimba. Of course, may mga dahilan na hindi tayo naasahan. Gusto kong linawin. Pero kung yung dahilan na hindi natin pag-church, halimbawa, dahil hindi mo lang feel, hindi ko feel magsimba ngayon. Ibig sabihin, yung pagsisimba pala, depende sa ating feeling. No. It is based on a principle. Do not forsake the assembling of ourselves together. That's the principle. Huwag nating pababayaan ang pagtitipon natin. Gaya ng ugali ng iba. That's the principle. We should not base it on our feeling. Holiness. Teka, feel ko ba magkaroon ng holiness sa aking damit ngayon? Sa aking pananalita ngayon, feel ko ba na magdamit ng may modest apparel ngayon? Feel ko ba? Ay, hindi. Feel ko maging worldly ngayon. Hindi po ganun, mga kapatid. Holiness is a principle. Be ye holy, for I am holy. Follow peace and holiness, without which no man shall see the Lord. It's not based on the feeling. Hindi po yan based sa kung kailan mo feel na maging banal, or umaktong banal, or magdamit na may kabanalan. Dapat nakabase yan sa principle.
Our lives, mga kapatid, dapat nakabase sa principles ng Word of God. Doon magiging stable. Kung ayaw natin maging kagaya ni Ruben, na unstable water that did not excel. Ruben, you are unstable as water, you will not excel. A double-minded man is unstable in all his ways. Hindi mag-excel ang isang taong unstable. Kung ayaw natin maging kagaya ni Ruben na unstable. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay na stable, established, ay yung pong buhay na nakasalig sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Ibase natin ang buhay natin sa salita ng Diyos. Huwag po sa buhay ng Hollywood o ng mga artista. Huwag po doon. Huwag sa ating emotion. Huwag po doon. Ibase natin sa principles of the Word of God. Kung gusto mong maging established, stable lang yung buhay. So, iyan ang ating first on our series, mga kapatid. Tomorrow, itutuloy po natin ang ating topic. Tomorrow, talakayin natin si Simeon. Simeon. So, 12 tribes po yan. Dito sa chapter 49, ayan ang ating series. Jacob's blessing on the 12 tribes, or should I say prophecy on the 12 tribes. Tatalakayin po natin yan for the next 12 nights ng ating Bible study, except Thursday. Thursday, evangelistic ang ating approach. Thursday, naka-public po tayo on Thursday. Thursday night Bible study natin. Meron tayong programa. May kinausap ako para magkaroon ng special number na ipi-play natin. Kaya mga kapatid, supportahan po natin ang ating Bible study sa Thursday. I-like natin, i-share natin. Share natin sa ating timeline, i-send natin sa messenger ng ating mga kaibigan. Kahit man lang sa ganung paraan, makapag-evangelize tayo. Kaya yung Thursday natin, gagawin nating evangelistic ang approach. So, pag Thursday, hindi po tayo magdi-discuss nitong series. So, sa Thursday, naka-public po ang ating Bible study. Beginning this Thursday, June 24. So, yan po mga kapatid, ang ating Bible study tonight. Manalangin na tayo sa ating pagtatapos. Amen. Let us pray. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. And Lord, nasumpungan namin, nasaksiyan namin kung paano si Ruben, he did not excel because he is unstable. He was unstable as water. Pag kami po pala ay driven by passion, by emotion, ito po ay magkakos na kami maging unstable. Lord, tulungan mo kami na maging calm and collected. Tulungan mo kami na maging establish ang aming buhay sa salita mo, sa mga prinsipyo, Panginoon, na makukuha sa iyong mga salita. Doon po namin isalig ang aming buhay, ang mga desisyon na aming gagawin, Panginoon, upang ma-establish ang aming buhay maging matatag. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. At pagpalain mo po ang bawat isa, mga kapatiran ng UPC Malabon, bawat individual and family. Lord, tinataas ko po sa iyo. Ikaw po ang siyang gumabay, magpala, mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa. Gamitin mo ang aming church, Panginoon, munti man, maliit man. Lord, gamitin mo kami para po sa pag-akay ng mga kaluluwa, sa pag-church planting, sa pagbubukas ng mga gawain. Lord, it is our desire na magamit mo, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo po ang mga kapatiran din ng UPC Tondo, ngayon din ang mga kaibigan namin, mga mahal sa buhay na nakikinig, maging ang aming mga kapatiran abroad. Bless them, guide them, Lord. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa ipong lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ we pray. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. So, praise God mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig sa gabing ito. Tapos na po ang ating Bible study. At bukas po magkita-kita tayo for another session of our Bible study. Ang pagpapala, pag-iingat, gabay ng Panginoon ay sumating lahat. The Lord bless you mga kapatid. We are dismissed in Jesus' name. Magandang gabi po. Amen.